Isang bata ang desperadong tumatakbo habang hinahabol ng isang halimaw. Dalawang knights na ang nasawi sa pag-atake nito. Patuloy ang pagtakas ng bata habang hinihila ang isang mabigat na kabaong na kanyang ninakaw. Hindi na ito nahabol ng natitirang knight dahil may halimaw na humaharang sa kanyang daraanan at ilang sandali pa siya rin ay inatake. Naabutan naman ng halimaw ang bata kaya mabilis siyang nagtago sa isang makitid na butas. Pilit namang ipinapasok ng halimaw ang katawan nito upang kainin siya ng buhay. Sa gitna ng takot, sumigaw ang bata at tinawag ang pangalang Zylo at maya-maya, dumating ang isang lalaki at inatake ang halimaw. Nagsisisigaw ang bata sa matinding sakit matapos mabaon ng isang kahoy sa kanyang sikmura. Umiiyak niyang sinigawan si Zylo, hinihiling na patayin na lang siya dahil hindi na niya kaya ang sakit at buhayin na lang siya pagkatapos. Mariing tumanggi si Zylo. Ngunit dahil hindi tumitigil ang bata sa pagsasalita, sinapak niya ito at malamig na sinabi na ang muling pagbuhay sa mga bayani tulad nila ay katumbas ng paghila sa kaluluwa mula sa impyerno, isang prosesong may kapalit na hindi kanais-nais na epekto sa alaala at pagkakakilanlan ng isang tao. Natahimik ang bata sa narinig. Gumawa si Zylo ng apoy, pinainit ang isang patalim, at inutusan ng bata na ihanda ang sarili. Sa isang malalim na hinga, hinayla ng bata ang kahoy na nakabaon sa kanyang sikmura, kasabay ang isang malakas na sigaw. Matapos gamutin ang sugat ng bata, sinabihan ni Zylo ang batang si Dota na matutong kontrolin ang kanyang malilikot na kamay. Depensa naman ni Dota, nakita lamang daw niya ang transport team ng mga Holy Knights at iginiit na kasalanan nila ito dahil iniwan nilang walang bantay ang kanilang carriage. Mariing tinutulan ito ni Zylo, sinabing mas madali sana kung hindi na lang ito nagnakaw ng kahit ano. Ipinaalala rin niya na ang tanging utos niya kay Dota ay bantayan ang mga halimaw o mas kilala bilang mga fairies. Sumagot si Dota na marami siyang nakitang fairies, bagay na sinang-ayunan ni Zylo. Ayon sa briefing ng Command Central, tinatayang aabot sa 5,000 Demon Blight ang lalabas sa lugar. Nagulat si Dota at napatanong kung silang dalawa lang ang pipigil sa mga ito. Maikling sumagot si Zylo ng oo at binalaan siyang malapit ng sakupin ng Demon Blight ang buong kagubatan. Kailangan din nilang tulungan ang mga Holy Knights sa kanilang pag-atres. Mahigpit ding pinaalalahanan ni Zylo si Dota na huwag magtangkang tumakas kung ayaw nitong sumabog ang kanyang ulo. Bago sila umalis, napatingin si Zylo sa ninakaw ni Dota. Tinanggal niya ang telang nakabalot dito at agad na nakilala ang bagay. Galit niyang sinigawan si Dota at tinanong kung bakit ito nagnakaw ng isang kabaong. Pilit namang nagpalusot si Dota, sinabing naisip lang niyang baka magamit din nila yon. Nang suriin ni Zylo ang kabaong, inakala niyang ang laman nito ay maaaring isang royal, noble, o isang mataas na ranggong Holy Knight. Ngunit nang buksan niya ito, isang batang babae ang nasa loob. May halong pagkainis niyang sinabi kay Dota na ang batang iyon ay hindi isang tao, kundi isang goddess. Nagulat si Dota at nagtanong kung hindi ba ang mga ito ay mga weapon na nilikha noong sinaunang panahon upang labanan ang mga demon lords. Sumagot si Zylo ng oo, at idinagdag pa na ang mga goddess ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Ilang sandali pa, narinig nila ang tunog ng isang hunting horn. Agad silang naghanda at kumilos. Mula sa itaas, inutusan ni Zylo si Dota na i-check ang kalagayan ng mga Holy Knights. Pagtingin ni Dota, agad niyang iniulat na inaatake na sila ng mga fairies. Makikitang abala sa matinding labanan ng mga Holy Knights laban sa napakaraming fairies. Isang knight na may dilaw na buhok ang sumigaw, inuutusan ng lahat na pigilan ng mga ito anuman ang mangyari. Habang pinagmamasdan ito ni Zylo mula sa di kalayuan, iminungkahi ni Dota na umatras na lamang sila at magtago. Ngunit mariing tumanggi si Zylo, may mga buhay pa roon at kailangan nilang iligtas. Ipinaliwanag niyang ang misyon nila ay tiyaking makakatakas ang mga Holy Knights at bawat buhay na may iligtas ay magpapataas sa tsansa ng kanilang tagumpay. Bago pa sila sumugod, may narinig silang boses mula sa kanilang likuran. Isang nilalang ang papalapit at sinabing mukhang si Zylo ang kanyang knight. Laking gulat nila nang makitang ito ang goddess na nasa kabaong kanina. Tinanong ng goddess kung may digmaang nagaganap, isang laban para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lumapit siya kay Zylo at sinabing gagabayan niya ito sa laban kapalit ng simpleng haplos sa ulo at papuri. Tumalikod si Zylo at malamig na sinabi kay Dota na ang babae ay isang goddess, ang ika-13th goddess. Nagpakilala ang goddess bilang Theorita at tinanong si Zylo kung ano ang kanyang kahilingan sapagkat kaya niyang ibigay ang anumang naisin nito. Ngunit halatang nainis si Zylo, sinabing ayaw niya sa mga goddess at agad na umalis. Tinanong niya si Dota kung nasaan at gaano kalayo ang mga fairies. Matapos suriin, ibinigay ni Dota ang direksyon. Ngunit habang papalapit si Zylo sa labanan, bigla siyang nagulat nang makita si Theorita sa kanyang tabi.
Ayon dito, napansin niya ang kahusayan ng eyesight ni Dota, at idinagdag na naroon siya upang tiyakin ang tagumpay ni Xylo, isang bagay na mariing tinanggihan nito. Nang malapit na sila sa mga fairies, pinainit ni Xylo ang kanyang armas at walang pag-aalinlangang ibinato ito sa mga halimaw na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Napatanong si Theorita kung anong klaseng kapangyarihan yon, at maikling sinagot ni Xylo na ginamit niya ang Sacred Seal for Heat and Light. Nagpatuloy si Xylo sa mabilis at walang awang pagpaslang sa mga fairies. Nang makita niyang nakarating na rin si Dota, inutusan niya itong tumulong. Isang fairy ang biglang umatake kay Dota, ngunit agad niyang inilabas ang Thunder Staff at pinakawalan ng kidlat na tumama sa halimaw. Sumugod si Xylo sa gitna ng napakaraming fairies at isa-isang pinasabog ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa gitna ng laban, hindi niya napansin ang isang halimaw sa kanyang harapan at nagawa siyang sugatan. May isa pang fairy ang muntik nang kumagat sa kanya mula sa gilid, ngunit sa tamang oras ay nailigtas siya ni Dota gamit ang Thunder Staff. Sa kabila ng sugat, nagpatuloy si Xylo sa paglusob patungo sa mas maraming fairies, kasunod sina Dota at Theorita, handang sumabak sa mas matinding labanan. Gabi na nang makabalik si Xylo sa kinaroroonan ng mga Holy Knights. Agad siyang pinasalamatan ng lalaking may dilaw na buhok sa pagtulong at pagliligtas sa kanila. Ngunit nang mapalapit ito, napansin niya ang marka sa leeg ni Xylo at agad na nakilala ito bilang isang parusang bayani. Nanatiling kalmado si Xylo at binalaan silang tumakas na dahil may paparating pang mas maraming halimaw. Sa halip na makinig, galit na sinabi ng knight na ang maligtas sa tulong ng isang tulad niya ay mantsa sa kanilang karangalan. Biglang humarap si Theorite kay Xylo, dahilan upang makilala agad siya ng Holy Knight. Tinanong nito kung bakit kasama nila ang goddess na dapat ay nasa transport team. Uminit ang tensyon sa pagitan nila, ngunit agad itong inawat ni Dota, sinabing kailangan na nilang umalis dahil paparating na ang mga fairies. Hindi pa man siya tapos magsalita ay isang napakalakas na boses ang umalingaw-ngaw. Kaagad na sinita ni Xylo si Venatim, hiniling na magbigay muna ito ng babala bago magsalita. Ibinunyag ni Venatim na nasa matinding panganib ang lahat, ang main force ng Holy Knights ay papunta na mismo sa sentro ng Demon Blight, bumubuo ng hukbo para sa isang malaking laban. Dahil dito, tinanong ni Xylo ang lalaking may dilaw na buhok kung ano ang plano ng kanilang captain. Sa katahimikan ng mga Holy Knights, agad niyang naintindihan ang sagot. Mariing sinabi ng knight na buo ang tiwala nila kay Captain Kivia, at handa nilang ialay ang kanilang buhay para sa karangalan ng kanilang captain at ng Holy Knights. Muling nagsalita si Venatim, iginiit na kailangan na nilang kumilos at iligtas ang mga tao, sapagkat kung kalahati ng Holy Knights ang mamamatay, mabibigo ang misyon ng Hero Unit. Kitang-kita ang pag-aalala kay Dota, ngunit pinalakas ni Theorita ang kanyang loob, sinabing ang pagliligtas sa iba ang pinakamataas na karangalang maaari nilang makamit. Sa seryosong tono, tinanong ni Xylo si Venatim kung gaano nakalayo ang narating ng main force. Agad namang ibinigay ni Venatim ang eksaktong lokasyon ng mga Holy Knights.